Good morning everyone. So I hope okay lang kayo at saka safe kayo. Nakakalungkot yung mga naging biktima ng bahana naman na to, no? Para minsan isipin mo, paano nakakatulog yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan? Na makikita mo ang daming pamilyang nawalan ng tirahan. Kasi pag lumubog ang bahay mo sa baha, para ka na rin nasunugan. Hindi para talagang ganun yun eh. Kasi wala kang mai-save na gamit. 'Di ba? Ultimo yung mga appliances mo, damit, halos wala. Yung sunog kasi, may chance ka na mailabas. Kasi hindi naman agad-agad. Pero yung tubig kasi, pag talagang bumuhos yan, matindi yan. So, nakakalungkot na how can these people sleep at night peacefully? Tapos yung nabubuhay sila na marangya habang yung mga tao na naging biktima ng baha ay walang matulugan. Basang-basa sa baha, nakalubog ang bahay, walang materhan. Hindi nakakatulog ng maayos na hindi nila deserve. Di nila deserve na maranasan yun kung talagang naging responsable lang sa paggamit ng budget para sa flood control yung mga tao. Hindi natin sinasabi na walang baha ever since. Kahit sino pang presidente dumaan dyan, nagbabaha na. Pero eto yung pinakamalala. Eto pa yung pinakamalaking budget na nirelease para sa flood control. Pero kitang-kita mo ang Panginoon, pinapakita talaga sa atin kung ano yung Head southwest. Na kahit anong gawin nilang pagtatakip at pag-ignore or pagwawalang bahala, pagiging bingi at bulag, ang Panginoon na mismo ang naglalantad ng katotohanan. Ngayon, will you blame the Filipino people na magagalit, tas magtataka kayo na bakit galit ang tao. Tapos hindi ko rin maintindihan na paano aatim ng ilang nating mga kababayan na maging bayarang troll sa kalagitnaan ng... In 600 meters, merge onto Epifanio de los Santos Avenue. Iba eh. Iba yung yung apog at saka yung walang konsensya. O sa talaga bang dito mo mapapatunayan na marami lang talagang gipit na tao na sinasamantala ng mga bangag na gobyernong ito dahil maraming naghihirap, so naging troll na bayaran na lang. Sinanla na yung kaluluwa sa demonyo. Grabe. Kayo, alam mo, kayong mga magnanakaw, mga nagnakaw sa kaban ng bayan, gabi-gabi ko pinagdarasal. Never ako nagdasal na may isang tao na kunin na ang buhay. Pero kayo hindi nyo deserve. Hindi ko na nga pinapahirapan kayo. Ang padasal ko nga, sabi ko sa Panginoon, Lord, kunin mo na sila, wag mo na... Head toward Palm Drive. In 500 meters, merge onto Epifanio de los Santos Avenue. Ito sinasabi ko, wag gisingin para hindi na makapagkalat pa ng, ng pagnanakaw or ng kasamaan. Kasi kitilin na dapat ng Panginoon ang mga masasamang tao dito sa ating bansa para matigil na. Kasi ang kakapal din ng mukha eh. Alam mo yung walang ka-remorse. Alam mo, kayo, na mga magnanakaw kayo, pati pamilya nyo, ang wini-wish ko, kasama buong pamilya nyo, kasama mga kaibigan nyo, nagtotolerate sa pagnanakaw ninyo, na pare-pareho kayong tamaan na walang katapusang kamalasan at walang lunas na sakit. Kasi deserve nyo yan. Deserve nyo. Diyos ang maniningil sa inyo. Diba? Kakapal nyo eh. Ay, hindi ko maintindihan yung yung apog ng mga tao na how can you live a luxurious life na magaan ang buhay nyo na ilang milyong mamamayang Pilipino ang naghihirap at nagsasuffer dito sa flood control. Ilan ang namamatay, nagkakasakit, nawawalan ng kabuhayan, nawawalan ng tirahan. Mariosep, mas daig nyo pa trilyong beses ang demonyo. Kayo lahat
mawala na kayo dito sa mundo. Hindi nyo deserve manirahan dito sa mundo. Deserve nyong mawala kasi nagkakalat kayo ng kasamaan, kalagiman. Pinapahirapan nyo ang kapwa ninyo. Karmahin kayo at again, ang panalangin ko, araw-araw na talaga namang kitilin na ng Panginoon ang mga mapang-abuso, ang mga magnanakaw sa bayan natin na mga walang hiya. Kunin na niya kayo or bigyan niya ng hustisya ang nangyayari sa ating bansa. God bless. In 600 meters, slight right.